Sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Pedro, chapter 1, at basahin natin ang verses 3 to 11. 2 Peter chapter 1, and let's read verses 3 to 11. Ito po ang sinasabi. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, at ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat ang kanilang paraan ay masaganang ibibigay, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Well, nagpapatuloy tayo sa ating series, exposition ng second epistle of Peter sa mga mananampalataya sa katulad na inaddress natin last time sa kanyang mga inaddress dito sa mga mananampalataya na nasa pangalat sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito yung pinaniniwalaan natin na same niya inaddress ang second epistle na ito. Now, ang dominant theme ng second epistle na ito, no, katulad ng ating napag-aralan last time, ng purpose ng kanyang pagsulat ng kanyang epistle is makikita natin sa chapter 2, no? Sa chapter 2 na nagsasabi which talks about false teachers and false prophets, no? Na merong mga bulaang propeta o bulaang mga tagapagturo na lumitaw sa within the local church, no? And wala nang iba pa kung purpose kung bakit ito nga naisulat, dahil nga may mga false teachers. Kinakailangan tayo na mawarningan, no, sa mapaminsalang bagay na ito in the local church, at i-describe ang katangian ng mga false teachers na ito sa chapter 2. And chapter 2 is surrounded by other teachings, no, directed at successfully countering their attacks. Yung mga attacks itong false teacher, no, na-address ito kung paano ito mapagtatagumpayan. At na-address ito sa kung babasahin natin ang mga nakapaligid na mga talata dito sa chapter 2, which is the chapter 1 and chapter 3. Tatlong chapter lamang po itong second epistle of Peter. Now, chapter 1 and chapter 3, sabi dito, the believers is taught how to be equipped to deal with the false teachers, no? At sinasabi rin dito that the believers must be equipped or must know something. Di ba tayo pagka meron tayong mga bagay na mga bagay na pagdadaanan, alam nating mahirap, nagre-ready tayo at pinag-aaralan natin yung mga bagay na yon. At kung alam natin na merong banta sa atin, no, banta
ng mga bagay na makakapinsala sa atin, pinag-aaralan natin ito bago pa man tayo dumating sa sitwasyon na yon. But here, sinasabi dito na ang mga false teachers ay nariyan na. Kaya nga sumulat si Apostle Peter that the believers must know, so that the believers must know something to fight the deception of false teachers. No? Ang tanong, no? What must we know? Ano ang dapat nating malaman, no? Para tayo ay maging handa, equipped to deal with these false teachers na describe sa chapter 2. Now, sa chapter 1, verses 12 to 21, mapapansin natin dito, and mainly in verse 19, nasasabi dito na kinakailangan natin ng knowledge of the scripture. Kinakailangan natin ng kaalaman patungkol sa sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa verse 19 ng chapter 1, ito ang sinasabi. Sabi po dito, kaya't mayroong kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. It pertains to the Word of God na dapat nating pagtuunan ng pansin. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. This pertains to the Scripture, no? Na dapat nating malaman, no? So, number 1, we must know the Scripture. At sa chapter 3 naman, ang sabi dito, chapter 3, particularly verse 14, we must know our sanctification or yung proseso ng pagpapakabanal. Chapter 3, verse 14, let's read. Ang sabi po dito, kayang mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis, no? At walang kapintasan sa paningin niya, sa paningin ng Diyos. So, this talks about sanctification. So, ano bang alam natin about sanctification? No? Have we studied, no? Na ba ang mga bagay na ito patungkol sa daan ng pagpapakabanal? In chapter 1, verses 3 to 11, meron pa rin tayong mababasa. That's something that we must know, no? Sa chapter 1, verses 3 to 11 na binasa lamang natin a while ago, there is something that we must know, and it's all about our salvation. It's all about our salvation, ang ating kaligtasan. Now, where is that in the text? May sinabi ba ditong sa text natin about sa kaligtasan? No, kung ating babasahin, meron bang salitang nabanggit itong about sa kaligtasan? Where is that in this text? Now, basahin, i-analyze natin ang verses 3 to 11 ng chapter 1, no? When Peter mentions about do sa verse 1, no? Verse 1 ng chapter 1, may na-mention siya, those who receive a faith, no? Sabi doon sa verse 1, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, no? Those who receive a faith of the same kind as ours. Now, anong ibig sabihin niya dito? Anong ibig sabihin, ano ang tinutumbok niya dito, no? He means nothing here other than our salvation, no? Pag pinag-usapan ng pananampalataya, wala nang ibang overarching theme kundi ang kaligtasan, no? Paano ba naliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya. And he describes to us that in our salvation, being in faith to Jesus Christ, there is abundance of grace and peace. Pinag-aralan natin yan last time kung ating natatandaan, no? Sabi dun sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal, verse 2 pala, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. There is abundance of grace and peace to those who are in Christ, no? And it multiplies. Sila sabi dito, no? Sinabi sa ating teksto, sumagana nawa, it multiplies through the knowledge of Christ pa din. And he mentions that those recipients of faith were given all the necessary provisions and empowered to live a life of godliness. Anong sabi sa verse 3 na pinag-aralan natin last time? Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan
at ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos, no? Yung iniligtas ng tao, no? Yung na-justified, no? A justified man, no? Through faith in Christ. We're told, no, kung tayo, no, we were justified through faith in Christ, no? And men who are justified through faith in Christ, we're told that we are not insufficient to pursue godliness, or might, as we call, pursue holiness. No, we are not insufficient to pursue holiness, because the power of God granted us everything pertaining to life and godliness through the knowledge of Christ. Through the knowledge of Christ. And we were told last time again that by knowing Christ, sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa para sa atin, no? For what He has done, yung kanyang glory, yung kanyang excellence, no? Na manifest sa atin. And by His glory as God, na-mention natin last time, by His glory as God and His excellence as man, no? Na sa pamamagitan nito tayo ay na-draw near to Him, He granted to us His precious and magnificent promises, na sinabi sa verse 3. And by His glory as minention din para natin dito last time, ano tong mga magnificent and the precious promises na ito, no? Somehow nag-enumerate tayo last time. Ito yung mga yung spiritual life, no? Yung resurrection of life, na promise sa atin yan. The Holy Spirit na ipinangako at ipinagkaloob sa mga iniligtas kay Kristo. Abundance of grace. Yung sabi natin yung nagmumultiply yung biyaya sa mga tao ng Panginoong Diyos. Yung kagalakan, yung kalakasan, even strength is supplied, no? Sa mga iniligtas, maging ang tulong, no? In times of needs, nandyan, available sa atin. Ang guidance, ang wisdom, ang heaven ay ipinangako, no? Although wala pa doon wala pa doon yung literal na pangako sa atin ng Diyos, ang heaven, but the life, no, the life of a Christian can be a somehow yung picture of what we are to be in heaven, no? Ito ay ang walang hanggang pagpupuri, pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos. At ginagawa natin yun dito, no? Meron na tayong foretaste ng kalangitan habang tayo ay nabubuhay pa. At ang literal na kalangitan ay ipinangako din sa atin. At marami pang mga bagay na ipinangako sa atin, eternal rewards, no? These great and precious promises na ipinangako. And all these things granted sa mga mananampalataya upon His knowledge of Christ, no, boils down to the purpose, no? Ay pinupunto tayo, tinuturo tayo sa isang layunin. At ano ito? Layunin ng pamumuhay na naayon sa Diyos. Living a godly life. Balik ulit tayo doon sa verse 3. Para lang siyang naging pinaikot-ikot lang tayo, pero ang main point is to live a life of holiness, no? That magnifies the godliness, no? The character of our God, no? Yung kanyang karakter na dapat na ma-magnify sa atin, ang kanyang kabanalan. Now, we notice here, kung mapapansin natin sa first 4 verses na ating pag-aaral, we notice that we are just passive in our sanctification. Bakit natin nasabi, no? Passive na parang tagatanggap lang tayo, no, ng mga bagay na ito. We are passive until verse 4. Passive lang tayo. Tayo ay tumanggap lamang ng mga bagay na ito, no? Lahat ng bagay na kinakailangan natin sa pamumuhay ng pagiging makadiyos. And all that we mentioned were definitely acts of God, no? Ito ay pagkilos ng Diyos para sa mga mananampalataya. But we mentioned before, and I will repeat it again, na ang lakad sa kabanalan
ay synergistic. Synergistic, that means kung ating bibigyan ng parang hindi lamang ang isang party ang involved, kundi meron tayong involvement, no? Ang sanctification is synergistic, although we strongly believe that ang ating justification ay monergistic, no? Ang Diyos lamang, ang sa pagkilos lamang ng Diyos, tanging sa pagkilos lamang ng Diyos tayo inaliligtas. Ngunit ang pagliligtas sa atin sa paraan ng pagpapakabanal ay synergistic, no? Synergistic. We play no part in our justification, but sanctification, no? Until this verse 4, no? No, but sanctification uh, requires our involvement, requires our effort, no? And it is quite paradox, no? Pag sinabing paradox, parang very contrasting, no? Makikita natin yung great contrast. Nung sa verse 1, sabi verse 1 to 4, parang binanggit na ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay na kinakailangan natin sa pamumuhay at sa pagiging makadiyos. We have all the sufficiency in our salvation, specifically in our sanctification. Dito sa verse 1 to 4, no, na-highlight talaga yung sanctification process ng isang mananampalataya. And we have all the things that we need. And yet, Peter says we have to do everything. We have to do everything that we can possibly do to add, no? To add to what Christ has done for us. No? Basahin nating maigi at ang ating focus ay nasa verse 5. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. No? In short, here, no, it talks about our responsibility. No? Our responsibility. At dalawang bagay ang makikita natin dito, no? Kinakailangan ng effort. 'Yun ang ating unang punto. Effort is required. Number 1, effort required. At pangalawa, virtues prescribed. Sa una, sinabi dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. So, it talks about effort that is required. At after that, no, nilay down to us all those virtues, no, na piniprescribe sa atin, no, na dapat nating i-work. Now, bago tayo magpatuloy, let's ask ang tulong ng Diyos para sa pag-aaral natin ito. Aming Panginoong Diyos, muli kami nagpapakumbaba sa inyong harapan upang kami ay inyong tulungan sa pag-aaral ng inyong salita. At hindi lamang ito, Panginoon, na dumapo sa aming mga isip, bagkus ito ay matranslate into action, O Lord, sapagkat ang mga bagay na ito is really a imperative sa amin. Nagtuturo sa amin ng isang bagay na dapat naming gawin kung tunay nga kami, Panginoon, ay nasa inyo, nasa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon. Aming Diyos, nawa ay tulungan nyo kami sa pagkaunawa nito at maging sa bunga nito sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Number 1, sinabi dito na malinaw na kinakailangan na ang bawat isa ay mag-exert ng effort. No? Sabi sa verse 5 again, I will read. Sabi dito, verse 5, now for this very reason, also applying all diligence. No? Now for this very reason. Pag sinabing now for this very reason, Peter refers to God's wondrous work. Yung previous yung previous passage, no? Kung yung sinabi niyang now for this very reason, tumutungkol dito dun sa preceding verse na sinasabi, no? Na yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa mga mananampalataya through Christ, which is more about our sanctification. Now, he stresses
are necessary work in the process of salvation. Remember, we are dealing here about sanctification. Ulitin ko ha, hindi tayo naliligtas. Hindi tayo maliligtas dahil sa sarili nating gawa. Ngunit kung tayo ay naligtas na, ito ang sinasabi sa atin. Na sa ating paglakad sa kabanalan, we now have this great responsibility na gawin ang lahat ng ating makakaya na tustusan ang ating pananampalataya. Peter says the same thing na sinabi ni Paul sa Philippians 2 verse 12 to 13. To work out our salvation. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, ito pong sinasabi, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit gayon sa ako'y kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So, God has granted us His promises, fulfills them, and made us partakers of the divine nature in relation to His holiness through Christ. And now Peter said here, do this. No? Do this. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. God expects us to do our part in the process of sanctification. Make every effort to add. Sa ibang translation, sa English, no, make every effort. For this very reason, make every effort to add. Now, yung ginamit na salita ni Peter dito, make every effort. Effort is in a noun form dyan, no? Effort, make every effort, that is noun, no? In Greek, no, yung spode, na sinasabi diyan, to mean diligence. No? Diligence with haste. Pag sinabing make every effort, ibig sabihin, hindi tayo nagpapatumpik-tumpik. No? Hindi tayo nagpapatumpik-tumpik. It is diligence with haste, na wala tayong sinasayang na oras. It communicates urgency in taking action and giving our maximum effort. No? Make every effort to add. No? When God calls a person, He wants him to put forth every possible effort in this divine call, no, in holiness, and to do it without delay. No, no, ganun ba? Totoo ba 'yun sa ating mga buhay, mga kapatid? Na we are not wasting time, no? Sa mga bagay, sa mga oras na ipinagkaloob sa atin, saan natin to ginagamit? Ginagamit ba natin ito para sa pagluluwalhati sa Diyos, no? Upang tayo ay lumago sa kabanalan. Anong ginagawa natin sa mga oras natin? Let's pagwalibulayan natin ang mga bagay na ito. And to add, sabi dito yung salitang to add, ito yung verb, no? Make every effort to add. Ito ngayon ang action, to add, the verb, no? The verb is meaningful here. Pag sinabing to add sa Greek, sa panahon, no? Sa Greek world ng time na to, yung epikoregeo is a popular term na nagagamit when it comes to the stage and drama entertainment doon sa panahon ng Greek times noon panahon na yon, no? Let me read to you ang sinabi dito ni Simon Kistemaker, no? The word from the Greek the word epikorego, no? Epikoregeo, sinabi niya dito, the word comes from the Greek word of stage and drama, no? Ibig sabihin, usapan natin dito yung mahilig kasi dito yung mga Grego ng time na ito, sa mga palabas, stage and drama. Talagang ginagastosan talaga to, no? Di ba meron pa nga silang mga yung mga hilig pa nga sila dun sa mga coliseum na talagang yung mga ganyang drama, teatro, yan, teatro.
Mahilig sila dito. At sabi ni Simon J. Kistemaker, sabi dito, the director of a play not only coached the cast, no? Sa panahon nito ng mga Greek sa mga Grego noon. Together with the state, he also paid the expenses the members incurred for giving a performance on a stage. Biruin mo, yung nangunguna doon sa stage or sa stage play doon, he will use his resources. Bukod pa doon sa pinagkaloob ng state or ng gobyerno, no? Ibibigay niya yung lahat ng meron siya para lang sa success at sa kagandahan ng performance dun sa stage or drama na kanyang dinidirect. No? Together with the state, he also paid the expenses the member incurred for giving a performance on stage. In other words, the choir master or the leader of the stage drama added his financial contribution to the amount the state supplied. This verb to add then signifies that the believer contributes lavishly to the work of his salvation. Gawin ang lahat ng ating makakaya to add, no? Upang masuplayan ating pananampalataya. The verb to apply signifies that we must bring our diligence. Hindi tayo magsasayang ng oras, full effort into God's presence and place it next to what God has done for us. Pinagkaloob sa atin ng lahat ng bagay na kinakailangan natin. God has done for us everything. But we must not forget to put all our effort and place it next to what God has done for us. And even though the initiative in salvation comes from God, no, He worked out our sanctification by putting us to work. No? Hindi tayo yung sinasabi na naligtas ka, ay let go and let God. Bahala na ang Panginoon. No? Hindi ka magre-relax. No? Sa iyong pagkatawag sa iyo. No? You are put into work. No? Sa ating pagkatawag. To work on what? Now, to work on what? Ang tanong. Ano ang ating i-work out? Sinasabi sa atin, work out your salvation with fear and trembling. Ano ang ating i-work out? Now, dadako tayo sa point number 2. Na meron tayong 8 subpoints. No? 8 subpoints. Ano ang ating i-work out? We must work out on what? On the virtues prescribed here. No? Itong point number 2, meron mga virtues na prescribed sa atin. At 8 ito. Now, bibilisan lang natin, hindi natin kailangan maging go into detail. No? Peter lists down 8 virtues of which faith is the first and love is the last. Ating babalikan o babasahin natin. Now, tumungo tayo sa faith. No? Now, faith dito is assumed para sa isang mananampalataya. And last time, yung sinabi dito sa verse 1, no? Sa verse 1 ng ating pag-aaral, no, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, we believe that this is not the objective faith na sinasabi, yung mga doctrines or mga teachings, no? Yung mga truths about our faith, but ito yung subjective faith, no? Subjective faith na ito yung paglalagak natin ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. It is the trust that we put in our Lord and Savior in the initial stage of our salvation. At ito rin ay pinagkaloob sa atin, no? Ang pananampalatayang ito ay kaloob din sa atin. Let's not forget that. Now, the means of our justification, ito yung faith na to is yung means of our justification and also the basis of our sanctification sapagkat dito tayo nagsisimula sa pananampalataya. No? That is the initial faith. Now, without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Now, seeking God is diligently following Him, no? Following His will. Ito nga yun, yung sinabi sa Hebrews 11 verse 6. Now, kailangan pala nating basahin yun. Hebrews 11 verse 6. Sabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya
ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gatimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang paghanap sa Diyos, seeking God, is diligently following His will. No? Hindi yung seeking God na parang gagawin mong in-a-trance, gusto mong makita ang Diyos, pipikit ka, yung parang i-imagine mo na nasa presensya ka ng Diyos. Hindi ganun ang seeking God. Ang seeking God na sinasabi dito is yung diligently following His will, pursuing the virtues He prescribed for our daily sanctification. That is the practice of seeking God. Hindi yung parang in-a-trance ka na gusto mong makita ang kalwalhatian ng Diyos at sasabihin mo na meron kapag pikit mo nakita kang liwanag. No? That's not seeking God. No? Invento lang yun. Invento lang yun. It is the root of all other virtues, yung faith. No? And the initial faith na assume sa mga mananampalataya, no? Alongside with this zeal or making all effort, making every effort to supplement it, will grow. No? Yung pananampalataya na ito, na nagsimula sa isa maliit, parang butil ng mustasa, will grow and is expected to grow and shall last. No? The triumph in faith of those characters mentioned in Hebrews chapter 11. Basta tayong verse from Hebrews 11. No? At kung babasahin natin ang buong chapter ng Hebrews 11, yung mga characters doon, the triumphs of their faith, don't just portray initial faith. Hindi pinag-uusapan yung initial faith nila doon. Ang pinag-uusapan is yung pananampalataya nila all throughout their lives. No? Their lives pictures faith that lasted from start up to the end of their lives. Hebrews 11 verse 13. Ano sabi sa verse 13? No? Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinatanggap ang mga pangako. No? Sila ay nanampalataya hanggang sa kanilang kamatayan. So ang pinag-uusapan dito, hindi yung initial faith, kundi yung buhay na lumago at lumalago sa pananampalataya. And now, what do we get by supplementing our faith? Ito nga yung number one. Pero kailangan itong supplementahan, no? To add up. Kailangan tayong mag-add ng something in this faith, initial faith. Now, ano ba ang ating makikita sa pag-cultivate ng ating pananampalataya? Well, first of course, assurance. No? Assurance. Ano ba ang sinasabi sa Hebrews about faith, no? Verse 11, chapter 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya ay katiyakan, no? Katiyakan ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakita. Now, faith is assurance. No? There is assurance in faith. Faith carries with it assurance. And believing brings assurance. No? Sa ating pananampalataya, binibigyan tayo ng assurance. 1 John chapter 5 verse 13. 1 John chapter 5 verse 13. No? Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng assurance. In our believing, there is assurance. Ang sabi ni John MacArthur dito, sabi dito, I don't believe, dito, I will quote, I don't believe that faith, that initial saving faith, will continue to yield the fruit of assurance unless the effort is made to be obedient to what this text says. You may enjoy that assurance initially, but if no zealous effort to lavishly supply what is required alongside what Christ has done is made, then I believe there will be the forfeiture of the joy of assurance. So kinakailangan, no, ng pagsusupply, na kinakailangang supply sa pananampalatayang ito na pinagkaloob sa atin. Na pangalawa, no? Anong sinasabing add doon sa faith, no? Moral excellence. Ating teksto na ating pinag-aaralan, no? Go back.
Sabi dito, at dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, goodness, moral excellence. Now, of the next 7 virtues that are directly related to faith, goodness was mentioned the first. Bakit? Bakit ito yung sumunod after faith? No? Bakit? Yung salitang erete na ginamit dito is a quality of someone's life. No? Goodness. Goodness is a quality of someone's life which makes them stand out as excellent. No? Paano ba natin masasabi ang excellent ang isang bagay or ang isang tao? Isang kutsilyo, kung hindi yan hiwa ng maayos, hindi yan excellent. No? Ang kabayo, alam natin, mabilis siyang tumakbo at malakas yan. No? Kung ang kabayo, makita natin tumatakbo, lulugo-lugo, parang may problema. Hindi kinakakitaan ng excellence. No? Excellence, that is a quality of someone's life. No? That stands out na para masabi natin na excellent. No? Because it is a divine attribute. Yung moral excellence dito, no? Wala nang iba kasi na standard of moral excellence kundi ang Diyos. No? Sa atin, ang ating Panginoong Kristo, He modeled moral excellence. Yun yung sinabi kanina, no? Yung erete dito, yung kanyang erete, yung moral excellence ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang gloria, kanyang moral excellence, that's what draws us to Him. No, na-attract tayo sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang kagandahang loob, yung Kanyang moral excellence. Yung sinasabi dito na erete, no, na it's the divine attribute and we ought to reflect that in our life. No? We ought to reflect that in our lives. No? And even though no one is good, diba yung goodness? No one is good. Sabi dun sa Mark chapter 10 verse 18, yung sumagot ang ating Panginoon sa Kristo. No? Mark chapter 10 verse 18, basahin niya natin. Mark 10:18. Ang Diyos lamang ang mabuti. Mark chapter 10 verse 18. Ang sabi dito, no? Let's read. Verse 17 muna. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at paluhod sa kanyang harapan. Siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Diyos, bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Hindi sinasabi ng ating Panginoon Kristo na hindi siya mabuti dito sapagkat siya ay Diyos. At sinasabi lamang dito na ang Diyos lamang ang mabuti. But even though no one is good and only God is good, no, our daily conduct should be a demonstration of moral goodness. Iyan ang pagtawag sa atin. And we are saved to do good. No? Ephesians 2 verse 8 to 10. Yan ang pagkatawag sa atin, to do good. And that should be the character of our life, no? General, overall character of our lives kung tayo nga ay iniligtas na ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Moral excellence, moral goodness, that should be the general characteristic of our lives. Faith and goodness support one another. Kung merong tayong tunay na pananampalataya, kaakibat nun ang moral excellence, goodness, and it supports one another. Pastor Jeremiah, last time kung nakita niyo yung kanyang post, ang sabi niya, doing good as much as we can while preventing evil while preventing evil as we can is the occupation of the Christian. Work verify our words. Works beautify our words. So, ibig sabihin, yun yung ating occupation, goodness, no? Doing good.
No? And where do you find the model of doing good? To whom do we find model of moral excellence? Wala nang iba sa pamamagitan, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Sa Kanya tayo titingin, no? Pagdating sa paggawa ng mabuti. Pangatlo, knowledge. Anong dapat nating isupply, no? Sa moral excellence? Knowledge, no? Supplyan ng knowledge ang moral excellence. Now, pangatlo, ito yung knowledge. This implies the use of mind, no? Walang iniligtas ng Panginoon Kristo na hindi na magtatamad at hindi talaga gagamit ng kanyang ng faculty ng kanyang pag-iisip para sa paglago in doing good, no? Sa paggawa ng mabuti, no? This implies the use of our minds, have correct insight, no? Meron tayong dapat correct insight sa mga pangyayari sa paligid natin, and truth properly understood and applied, no? Maraming tayong mababasa, maraming tayong mapag-aaralan, lalo na online, but ang tanong, paano natin yun i-apply? At ang tanong, isa pang tanong, sa ating pag-aaral, talaga bang natagpuan natin ang truth? Baka mamaya naman, kung ano yung mga napapag-aralan natin or nakikita natin online, na-post lang online, hindi na natin yun verify. Hindi na tayo nag-apply ng due diligence to verify that truth, to verify that knowledge. Now, we must know the truth, or we must know, or we must apply this virtue, no? Seeking knowledge. We must know before we can live. Yan sinasabi sa atin, no? We must know before we can live. We must know how to conduct ourselves before we can conduct ourselves that way. Yung that way na kung paano tayo mamuhay ng may na maka-Diyos, no? Godliness, life of godliness, but we must conduct ourselves, no, or bring ourselves into the knowledge. What knowledge? The knowledge of God. And this, of course, involves a diligent study and pursuit of the Word of God, of the truth, no? Kinakailangan natin ng due diligence sa pag-aaral. And someone said, sabi niya dito, I think nabanggit ko na to last time sa ating preaching, tell me what you know, and I will tell you what your actions will be. No? Kung ano yung nalalaman natin ngayon, iyan ang magiging bunga ng actions natin sa mga susunod na minuto, sa mga susunod na oras. Kaya nga, we have to supply. Kung tayo ay sinabihan na mamuhay, no, na maka-Diyos, no, kailangan nating supplyan ito ng kaalaman, ng katotohanan, ng salita ng Diyos. No? Sapagkat doon magbabase ang ating mga action sa mga susunod na oras. Christians who are called through the knowledge of the gospel shall live according to the gospel. Kung tunay nga tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo ay dapat mamuhay ng naaayon sa Ebanghelyo. Pang-apat, self-control. Supplyan ang knowledge ng self-control. No? Maraming nag-increase in knowledge but has never reached, no, doon sa state na nag-acquire siya or nagkaroon siya ng self-control. In fact, ang kanyang knowledge pops him up. No? Naging dahilan ng pagyayabang. Self-control, it is the very evidence of really gaining true knowledge. Sapagkat iyan ang tinuturo ng kaalaman patungkol sa Diyos. Ang kababaan, ang pagpipigil sa sarili ang pagpipigil sa sarili. Now, ang isang atleta who came to know how to win the game, nung nalaman niya, ay ganito pala dapat ang gawin ko para maging handa ako sa nalalapit kong laban. An athlete who came to know how to win the game will beat his body into submission just to reach the goal of becoming fit for the upcoming game so as not to be disqualified. No? Kailangan natin, bilang isang atleta, kailangan natin gawin ang lahat ng ating makakaya para tayo ay maging fit and qualified. No?
para sa laban. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. Diba sabi, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili, self-control. Sa lahat ng mga bagay, ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayong sa walang pagkasira, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. No, si Paul, no? Nangangaral na siya nito, no? But still, kinakailangan na makultivate sa kanyang sarili ang pagpipigil sa sarili. Self-control. No? Self-control, kinakailangan yan. At ano ang dapat nating isupply sa self-control? Pang-5, perseverance. Perseverance, no? Upomone, no? Means patience or perseverance or sa ibang ibang translation, ito ay tinatawag ding patience. Endurance, no? Endurance or patience that is to remain under a particular conflict. Now, merong pinagdadaanan, pressing, but still, we remain. That's perseverance. That exemplifies patience, and that is endurance as well. Now, it is the quality of a man, that is a quality of a man unmoved, no, in achieving his purpose. At anong purpose natin? Nga kanina? Is to be sanctified. Ang daan ng kabanalan, lakaran ang daan ng kabanalan. Unmoved. Mahirap magpakabanal sa panahon ngayon. No? Hindi madali talaga. And even then, I must correct myself, no? Hindi madali ang daan ng kabanalan. But we are to call to persevere, unmoved in achieving this purpose, who continue to be loyal and faithful even to the greatest trial and sufferings. We remember our series in 1 Peter, no? Yung mga tao na nagdaranas ng iba't ibang klaseng trials are called, no, to persevere. Magpatuloy sa kabila ng great trials and suffering. Sabi ni Michael Green, the mature Christian does not give up, no? His Christianity is like the steady shining of a star rather than the ephemeral brilliance and speedy eclipse of a meteor. Yung ating buhay Kristiyano, yung ating maturity, no? O yung ating buhay na pagiging Kristiyano, hindi lang siya yung initial, di ba yung meteor pag dumaan yan, makinang lang yan sa una, pero unti-unti nawawala na yung sinag. Di ba? Rather, ang isang mananampalataya na lumalago ay katulad ng isang bituin na patuloy na nagniningning. No? Hindi mo masasabi na talagang nagmamature ang isang tao. Na nagpapatuloy, nagpe-persevere, no? In times of difficult and great trials. Perseverance, I must say, is a prolonged self-control under pressure. Kaya nga nasuplayan ang self-control ng perseverance, no? Ito ay prolonged self-control. Tayo ay patuloy na nagpapatuloy sa self-control habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, and that's what we call perseverance. Controlled living in the midst of struggles from within sa ating mga sarili mismo, no? Dahil tayo ay namumuhay pa in this fleshly nature, no? Self-control is a must to be cultivated.
And that's what we call perseverance. If we stayed in prolonged self-control, within and without, affected din tayo sa mga pangyayari sa labas. No? Dumaan lang, mag-overtake lang nun sa'yo minsan, isang sasakyan na nawang mabilis sa likod mo at yan ka. Talagang medyo matetest agad yung temper mo. But self-control. No? We have to be self-controlled. Temper of mind, unmoved by difficulty and distress. No? Perseverance of the saints. Kaya naman ang perseverance of the saints is indeed. No? We believe in the perseverance of the saints. The letter P, to live. No? God has supplied everything for us to persevere until the end. No? We are preserved to persevere until the end. Pang-anim, godliness. Supply our perseverance with godliness. Add godliness to perseverance. Again, yung godliness dito, sinasabing Eusebia is mentioned. No? And a Christian practices godliness when he is fully conscious of God's presence in every circumstance. No? Yung pagiging makadiyos. No? At iyan ay pamumuhay ng isang Kristiyano. No? Yan ay pursuit ng isang Kristiyano na mamuhay sa pagiging makadiyos, no? In the very presence of our holy God. We know that our God is holy, holy, holy. Kaya kinakailangan natin na tayo ay mamuhay ng makadiyos sa harap ng ating Panginoon. Yung motto ni John Calvin, yung naririnig natin isang coram Deo. No? Coram Deo means in the presence of God. In the presence of God, we are called to live. No? And we ought to live as if God is always watching us. No? Ganyan ang ating wala tayong maitatago sa Diyos. No? Wala tayong maitatago sa Diyos. This is commonly translated as reverence din, no? Yung godliness or yung Eusebia, no, godliness or piety. We search about the meaning of Eusebia. Sa Tagalog kaya pala may pangalang Eusebio, no? Eusebio pala ibig sabihin makadiyos, pious, no? Yung pala yun, Eusebio, pag tinawag na Eusebio. Magkaanak kayo next sa mga susunod na pangalanan yung Eusebio, no? Piety. And if it is translated into action, it means living for God who desires us to live holy lives. That is Eusebia. Living for God. Godliness, living for God who desires us to live holy lives because He is holy. No? Be holy for the Lord our God is holy. Sapagkat otherwise, kung ang kabaligtaran ang gagawin natin, otherwise, living not for God, anong tawag doon? Idolatry. No? Living not for God is idolatry, but living for God is reverence, piety, godliness. And living unholy in the presence of God, that is irreverence. No? Irreverence. Pangpito, brotherly kindness. Suplayan ng brotherly kindness ang godliness. No? Godliness cannot exist without brotherly kindness. No, sinabi dito. Sapagkat sinabi sa verse 20 ng 1 John chapter 4. Basahin niyo natin, verse 20, 1 John chapter 4 verse 20, no? Godliness cannot exist without brotherly kindness. 1 John chapter 4 verse 20. Sabi dito, if someone says, I love God, that is godliness, no? Reverence to God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. No? If anyone says, I love God, yet hate his brother, he is a liar. No? Now, lying is opposed to godliness. Hindi yan makadiyos ang pagiging sinungaling. Right? Now, brotherly kindness. Ang ginamit dyan is Philadelphia. No? Brotherly love or brotherly kindness. Philadelphia.
The term implies that we express our love to the brothers and sisters in the church and that we love one another deeply from the heart. Remember our study, no? 1 Peter chapter 1, verse 22. Earnest love for one another. No? Earnest love for one another. Now, anong implication nito? No? Kaya dapat talaga ng isang iniligtas ng Diyos, no, to exemplify, no, these virtues, no, the chains of these virtues na makakarating sa brotherly kindness ay dapat talaga na idinadagdag or mapabilang sa iglesia ng Diyos. Paano ito ma-exercise? Paano ito ma-cultivate? Brotherly kindness kung wala ka, no? No? Doon sa kawan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. And at the heart of reverencing God, no, is loving each other in His presence. No? Sa presensya ng Diyos. That is godliness, right? No, reverencing God in His presence. And we must add brotherly kindness. We do this loving brethren in His presence. Coram Deo. It is inseparable. Hindi talaga mapaghihiwalay din yan. Godliness and brotherly kindness. It embodies the great commandments na sinasabi na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Yan ang pinipicture dyan. No? That the exercise of love is expressed literally, no? Or kumbaga nakikita in the presence of God to our brethren. Now, supply brotherly kindness with love. O parang redundant, no? Redundant dito. Brotherly kindness na supply love. Add brotherly love with love. Now, sabi ko nga, Philadelphia yung ginamit dito sa brotherly love. Dito, yung sinasabi, no, na love, add love sa Philadelphia, add agape. Agape love. Now, Peter, masasabi lamang, Peter, maaaring ang sinasabi niya dito, Peter does not want us to restrict our love to the members of the church alone. No? Yung pag-ibig na dapat magiging bunga in the end, no, ng ating pananampalataya is not limited to the body of Christ, but is extend. It stretch forth, no, even to our enemies. Matthew chapter 5 verse 44, no? Matthew 5:44. Matthew 5:44 says here, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." That is a command. Love your enemies. Meaning, our love extends not just for our brethren, but also to our enemies. Love is a debt we owe. Debt we owe our fellow men. No? Yan ang sinasabi sa Romans 13 verse 8. Ito yung ating responsibilidad sa lahat ng tao. Pag-ibig without exception. Romans 13 verse 8. Romans 13 verse 8. Owe nothing to anyone, except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Without exception. No? We can limit the application of brotherly kindness to the Christian community, but we are not to restrict the practice of love to all. Yan dapat ang ating prinsipyo. No? Brotherly kindness, lalago tayo, but our love hindi dapat our love is not just exclusive to our brethren, but it extends far for our enemies. Because God is love. No? 1 John 4:16. No? God is love. Love, which Peter mentions as the last character, is in the series of 8 virtues, is the fruit of faith. God, sabi ko nga, ito yung bunga. No? Bunga ng ating pananampalataya, pag-ibig. God is love.
And we are expected to bear fruit of love when we come into faith in Christ. Now, isn't it because of this kind of love? Yung katulad nitong love na to, yung agape. No? Isn't it because of this kind of love is the reason why we are saved? Di ba nga kaya nga tayo inaligtas dahil sa pag-ibig na to, yung love na to, na ine-expect na tayo rin ay mamunga. God demonstrate to us this love while we were yet sinners. Romans 5, 8 to 10. Let's read. No? Romans 5 verse 8 to 10. Romans 5 verse 8 to 10. But God demonstrate His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. For if we were enemies, if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So, we are expected to bear the same love as we step into the faith of Christ. Christ died for the ungodly because of His love. No? Because of this love, Christ died for the ungodly. We can't be doing nothing. Kaya we can't be doing nothing after we have experienced the saving love. No? It requires, ano sabi kanina? Requires all our effort. No? At alam niyo ba itong love na to, sinasabi? Love stands out with faith combined. No? Love stands out with faith combined, yet they are inseparable, di ba? Sabi sa 1 Corinthians 13:13, ano sabi sa 1 Corinthians 13:13? No? But now, faith, hope, love abides these three. But the greatest of these is love. Kaya natin nasabi that love stands out with faith combined. And yet, they are inseparable. Ang pananampalataya na walang binunga na pag-ibig ay hindi natin masasabi na tunay na pananampalataya. Much more when we know that love stands out with faith combined. The greatest of all is love. Sabi sa 1 Corinthians 13:13. Everyone who profess faith in Christ is evident by the expression of love. No? And it is said that faith without works is dead. Sinabi sa atin yan. And it is the same that faith without love is heresy. No? You profess faith in Christ, pero hindi nakita sa iyo ang pag-ibig na to na ine-expect na maging bunga ng isang tunay na mananampalataya. Your profession is just mere heresy. No? Hindi tunay. No? Kaya mga kaibigan natin na naniniwala at meron nga dito, no? Ito naman, yung extreme side naman, no? Meron namang mga tao, no? Lalo na sa panahon ngayon na naniniwala sa popular phrase, love wins, no? But not based on the knowledge of God. Kaya nga ito yung mga yung sinabi nating knowledge, yung mga series na to, no? Yung love na sinabing love wins but not based on the knowledge, may problema doon. No? Dapat pagsisihan ang mga bagay na yun. Hindi dahil mapagmahal ka, kaibigan, no? Wala kang inaagrabyadong tao. Masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Na unless ikaw ay mag-repent lamang sa iyong kasalanan, doon ka lamang, no? At manampalataya kay Kristo, no? Hindi ka magsimula sa love. Magsimula ka sa pagsisisi sa iyong kasalanan at sa pananampalataya kay Kristo. Then that will turn out that your love, no? Kung ikaw ay naligtas, kung anumang pag-ibig ang lumabas sa iyong aksyon na hindi hiwalay, no, sa knowledge of God, dun lamang magiging valid ang love na sinasabi mo. But if your motto, love wins, apart from the love or the knowledge of Christ, no? Apart from the faith in Christ, no? Ganun din, it assumes that you have faith in Christ. Apart from that, your profession of love is just a
Nothing. No? Walang ma-achieve yun. Lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. Kaibigan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan na iyon. No? Kasalanan po iyon. At nawa, ikaw ay maligtas nga sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pananampalataya lamang sa Kanya tayo maliligtas. No? Huwag mong iuna ang action mo of loving. No? Huwag mong iuna yon. Ang kinakailangan ay ang iyong pananampalataya kay Kristo. No? Yun ang mauna. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo at pagsisisi sa kasalanan. No, para sa ating mga mananampalataya, no? This is our synergistic view of sanctification. Yung last time hanggang ngayon, doon pa rin tayo sa topic about paglakad ng may kabanalan, no? And now we know that our sanctification is synergistic. God supplies everything that we need pertaining to life and godliness, but we are not left without a serial responsibility. Nakita natin, no? Sunod-sunod siya, no? And that's serious, no? Wala dapat ma-skip doon. I believe na walang ma-skip doon sa series of serious responsibility to cultivate faith, to add up to it, no? To supplement our initial faith with moral excellence with knowledge, knowledge with self-control, self-control with perseverance, perseverance with godliness, godliness with brotherly kindness, and brotherly kindness. Love with love. There's no skipping. Wala dapat may malampasan. They are interrelated virtues, no? And each subsequent quality balances and brings the perfection the preceding one. So talagang nagko-complement ang mga bagay na yun, no? And it started with faith. And ends up in love, as we notice. Now, our sanctification is initially founded in faith, and when supplemented by these subsequent virtues, it will culminate into love. What a wonderful pursuit of holiness na dapat na makita sa atin. Nagsimula sa pananampalataya at magbubunga ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Na tayo man ay recipient ng pag-ibig na yun sa ating kaligtasan. Tayo. O aming Panginoon, aming Diyos, maraming salamat sa aming pag-aaral sa umagang ito. Na tunay nga, Panginoon, na tinuturuan mo kami, O Diyos, na kung ano ang dapat naming gawin. Clearly, this is a command, Panginoon. It requires our effort na ibuhos ang lahat ng aming makakaya upang kami ay lumago sa kabanalan, ang buhay ng pagiging makadiyos na inyong kalooban sa amin, no? Na inyong kalooban sa amin at patuloy na lumago dito. At nawa nga po, Panginoon, ay tulungan nyo kami. We still believe that you called us to live a life of holiness. And we need to exert our effort, but we are not dependent on ourselves. We still depend on you. Our actions, O Lord God, our actions depends on you also, Panginoon. But then we are called. Kaya nga, Panginoon, we cannot think of Lord, of aming Panginoon na wala kaming part dito sa aming daan ng kabanalan. This is synergistic. Aming Diyos, nawa, enable us. Command us to us what you will, O aming Panginoon. Will what you command. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos, muli sa aming pinag-aaralan na ito. Nawa, Panginoon, magligtas din kayo nang wala pa sa aming Panginoong Kristo sa kapahayagan ng inyong ebanghelyo ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen.